Magandang umaga mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. God is good all the time mga kapatid. Yung nangyari sa atin mga kapatid, yung mga lindol, bagyo at iba pang mga trahedya dyan, naalala ko yung sabi na aking gabay na, Richard, iba na ang panahon ngayon. Kaya magdasal palagi. Kasi hindi natin alam kung kailan ang ating buhay. Sabi niya sa akin, Richard, maglagay ka ng Sacred Heart of Jesus and Sagrada Familia, lagay mo sa bahay mo upang maligtas kayo, no? Maligtas kayo sa kapahamakan o anumang sakuna. So bumili ako mga kapatid, nilagay ko doon sa sa sala, no? Yung pagbukas ng pintuan, nandoon na yun, makikita mo na yung mga frame doon, yung Sagrada Familia at Sacred Heart of Jesus. Sabi ko sa aking gabay kung pwede ko bang sabihin sa aking mga kaibigan. Sabi niya, okay, walang problema, sabihin mo. So, kaya sinishare ko ito mga kapatid, no? Alangan man na itago ko ito. Ako lang nakakalam. So, ako lang makabenepisyo. So, mga kapatid, kaya sinishare ko ito sa inyo. Huwag niyong hintayin mga kapatid na may mangyari sa inyo bago kayo maniwala mga kapatid. Nasa inyo na. Kung maniwala kayo hindi, basta sinabi ko ito sa inyo. Sinishare ko ito sa inyo. At para lang ito sa mga taong naniniwala. Sa hindi naman, nasa inyo na, no? Nirespeto ko yung mga desisyon niyo. So, sana niniwala. So, God bless sa inyo lahat. Mga kapatid, bago tayo matulog mga kapatid, o bago kayo matulog mga kapatid, sa gabi, magrosary kayo mga kapatid. Halimbawa, hindi kayo makarosary for any reason, bago matulog, magdasalan kayo ng, kahit magdasalan kayo ng 1 Our Father, 3 Hail Marys, and 1 Glory Be, upang maiwasan natin ang atake ng mga demonyo habang natutulog tayo mga kapatid. Kasi sa malakas na mangkukulam, pwede kayong patayin sa panaginip, no? Yung iba gumagamit na ng ahas sa panaginip, no, upang kakainin yung kaluluwa niyo. Pag nakain yan, hindi na kayo makagising. So, kinabukasan, sabihin, binangungot kayo, no? Wala na, tsugi na. Yung iba naman, 12 midnight ng gabi, ano? Tinatawag nila yung kaluluwa ng biktima. Sinisilid nila sa bote. At marami pang ibang pamamaraan dyan, no? Sa mga taong galit sa kanila, no? So, kaya dapat magdasal palagi ng rosary mga kapatid. Ang kagandahan sa rosary mga kapatid, pag binabarang, hindi ka talaga mamamatay.
Kahit anong gawin nila, yun lang. May maramdaman ka, yun lang. Hanggang doon lang, mga kapatid. Marami kasing klase ng barang, mga kapatid, no? Barang sa dugo, barang sa insekto, barang sa kandila, barang sa bungo, barang sa yung maliit na limasag na sa dagat. Makikita mo yan, anong pangalan yan? Anong Tagalog yan? Yung ginagamit nila, mga kapatid. At marami pang iba. Halimbawa, barang sa insekto, barang sa limasag. Ang epekto niyan sa katawan, mga kapatid, kakainin nila yung laman ng tao, no? Hanggang maubos na yan, pagkatapos wala nang makakain sa loob, lalabas na yung mga insekto na yan. So, sa hindi naniniwala, tsugi na yan, mga kapatid, no? Kasi dadali niyan sa ospital, hindi yan magagamot doon kasi spiritual na sakit yan. So, tsugi na yan. Hindi na talaga yan magagamot. But pag nag-rosary tayo, mga kapatid, araw-araw, hindi nila kayang kakainin yung mga laman natin, mga kapatid, no? Kasi protektado tayo sa pagdarasal natin ng rosary, mga kapatid. May maramdaman ka sa katawan, pero hanggang diyan lang, mga kapatid. Hindi ka talaga mamatay-matay sa ginagawa nila. Hanggang makakita kayo ng legit na magagamot. At magamot kayo. Tandaan lang, mga kapatid, hindi lahat ng mga gamot ay nasa liwanag, no? So, magdasal kayo palagi para gabayan kayo ng Espiritu Santo papunta sa legit na magagamot. Kasi pag napunta kayo sa maling magagamot, may kapalit lahat yan, yung kagalingan, mga kapatid. Either yung buhay mo o buhay ng pamilya nyo. Kaya mag-ingat, mga kapatid, hindi basta-basta yung magpagamot kung saan-saan. Suriin nyo, mga kapatid. Suriin nyo, mga kapatid. Kung gusto nyo, punta kayo ng mga pare, mag-exorcism kayo doon, yun, sigurado yun, hindi kayo magkamali. Kasi yung mga pare, may authority talaga yan sa paggamot. Kung may sakit kayo, mga kapatid, magpagamot kayo kaagad, mga kapatid, upang maagapan. Halimbawa, may sakit kayo tapos ilang araw na, ilang linggo, bago kayo makadecide na pupunta sa manggagamot, pagpunta doon sa manggagamot, mga kapatid, halimbawa, nakain na yung 50% ng laman mo, yung magagamot ng albularyo, yung 50% lang, no? Mawala yung espiritu, kung masamang espiritu sa kanyang katawan, o lahat mga karga sa kanyang katawan, mawala yun, o mapatay yung mangkukulang. So, mawala yung lahat ng mga sakit. Pero yung epekto ng kulang, mga kapatid, yung 50% na hindi nawala sa kanyang katawan, maging physical yun. So, pupunta ka ngayon sa doktor. Pagdating ng doktor, sabihin, may cancer ka na. May tanin yung buhay mo. 2 araw, 2 weeks, o 1 month, o kailan, mga kapatid, no? Kasi may cancer na. Dahil yon sa physical na sakit, mga kapatid, no? Ang spiritual naging physical. Tapos pagbintangan ba yung manggagamot na hindi nagamot? Kasi ganun pa rin ang diramdam, meron pa rin. Tapos sabi ng doktor, cancer pala, hindi pala spiritual, no? Nakamali. Mali, mga kapatid. No, nagamot ng albularyo yung spiritual na sakit. Pero yung naiwan
na na-damage doon sa spiritual na atake. Naging physical yun. Kaya dapat pag may sakit, pagamot kaagad upang magapan. Sa una-una pa lang, pag na gamot na ng mga gamot o nahuli na ang mangkukulam sa mga gamot, so gagaling yan. Walang may iwan yan. Walang physical na side effect yan. Kaya maniwala sa mga gamot. Kawawa yung mga gamot. Pinagbintangan pa na hindi nagamot. Kasi ito, sinungaling yung mga gamot. Sabi, may spiritual na sakit, cancer pala. Napagbintangan ba yung mga gamot na sinungaling? Kawawa yung mga gamot. Yung paggamot mga kapatid, hindi basta-basta yan. Yung kapalit ng buhay ng mga gamot mga kapatid. Buhay talaga yung mga kapatid. Kapag malakas yung magkukulam, mababa yung mga gamot, patay ang mga gamot mga kapatid. Tapos, yan pa, pagbintangan pa. Kung hindi kami nakagamot mga kapatid, sa araw-araw, relax kami, wala kaming problema mga kapatid kasi hindi namin masagupa yung mga malalakas na magkukulam. Pero kung may magpagamot sa amin, wala kami magagawa mga kapatid, hindi namin pwedeng hindian yan kasi tahas namin yan. Misyon namin yan, pagtulong sa mga tao na gagamutin sa sakit na spiritual. May karma sa amin yan kapag hindi namin gagamutin yan. Sabihin namin, hindi muna ako gagamot yan kasi for any reason, bawal yan mga kapatid. May karma yan sa amin mga kapatid, Kaya lahat na magpagamot sa amin, hindi namin tinatanggihan yan, Ginagamot namin yan. But sabi ko na mga kapatid, sa pag-rosary mga kapatid, sa araw-araw, hindi nyo yan maranasan na mamamatay sa kulam o anumang barang, anong klaseng barang, anong kulam yan mga kapatid. Hindi tayo mamamatay mga kapatid pag nag-rosary araw-araw. May maramdaman lang kayo, yun lang, hanggang doon lang, hanggang makakita kayo ng legit na mga gamot. Ang kagandaan ng rosary, habang nandito tayo sa mundo, yan ang nag-protekta sa atin mga kapatid. Pag mawala naman tayo sa mundo, yan din magagamit natin mga kapatid. Halimbawa, Friday, pag nag-rosary ka mga kapatid, pag Friday mga kapatid, huwag mong kalimutan banggitin yung sinong kaluluwa ang gusto mong may ligtas. Siyempre, lahatin mo na. Lahat ng mga kalag sa purgatorio na dinasalan, hindi dinasalan, at saka yung kalagan dito sa lupa na dinasalan, hindi dinasalan, at saka yung babanggitin mo na kaluluwa na gusto mong maligtas, Kasi sabi na aking gabay, yung gabay kong pangalawa, sinasabi ko yung mga gabay na pangalawa kasi nakausap ko yan noong 2023 na, mga kapatid, Yung una kong gabay, nakausap ko 2020 to 2021. Pero mas mataas pa siya yung level, mga kapatid, mas mataas siya, mga kapatid. Hindi basta-basta yung gabay ko, mga kapatid, Hindi ko lang sasabihin ito mga kapatid kung sino yan mga kapatid, pero yung palaging tumitingin sa aking vlog mga kapatid, alam mo kung sino yan mga kapatid. Hindi ko lang sabihin ito, baka sabihin nyo na bakit ako pa? Anong meron sa akin? Bakit ako pa ang ginagabayan?
Sasabihin nyo mga kapatid. Pati ako, hindi ko alam bakit nagagano mga kapatid, no? Bakit ako pa. Pero, kagaya ng example mga kapatid, yung may mga tao talagang magaling kumanta. Tinig ng babae, tinig ng lalaki, ano pa ang klaseng mga tinig kuhang-kuha nila mga kapatid. Sasabihin mo rin, oh, bakit magaling kumanta yung taong yan? Daming alam, bakit siya? Bakit hindi ako? Parang ganun lang mga kapatid, no? Kung anong tinadhana ng taong yan, kung anong tinadhana mo, yun na yun ang tadhana para sa iyo, para sa akin, mga kapatid, no? May kababalagan talaga dito sa mundo na hindi natin mapaliwanag, mga kapatid, no? Huwag nyo lang tingnan yung mukha ko. Bakit ako naging magagamot, no? Basta may kababalagan na hindi natin ma-explain. Kung anong natadhana ko, yun yung natadhana ko. Anong natadhana nyo, yun na yung natadhana sa inyo. Mga kapatid. So, yung mga kapatid, Friday mga kapatid, huwag niyong kalimutan mga kapatid, no? Kasi si Mama Mary at saka Sacred Heart of Jesus, ang nagsabi niyan yung gabay ko mga kapatid, no? Sacred Heart of Jesus o Mama Mary, pupunta yan doon sa purgatory. Kapag natsamba, pagdasal mo sa mga kaluluwa o sa taong pinangalanan mo, sa kaluluwa na pinangalanganan mo, hugutin yan doon mga kapatid, dalhin yan doon sa langit mga kapatid, no? So yung mga natulungan mo mga kapatid, yan din ang magdadasal para sa ating kaligtasan dito sa mundo mga kapatid. At kaligtasan natin pag mawala na tayo sa mundong ito mga kapatid, no? Yung isang bead mga kapatid, ito. Ito, rosaryo mga kapatid. Isang bead niyan. 3 kaluluwa, mga kapatid, ang maligtas mo mga kapatid, no? Kung hindi ako nagkamali, 3, sabi na aking gabay, siya nang sabi niyan. 3 kaluluwa ang maligtas niyan sa isang bead, kung hindi ako nagkamali. So, 50 ito mga kapatid, times 3. So, 150 yung kaluluwa na ligtas mo sa isang araw, mga kapatid. Kung sa isang buwan, ilang kaluluwa ang naligtas mo? 4,500, mga kapatid. Sa isang taon, 54,000 na kaluluwa ang naligtas mo, mga kapatid. Yung 54,000 na mga kaluluwa, mga kapatid, kung magsabay-sabayan, magdasal, siyempre, naligtas mo yun sila, no? Sabay-sabay yan magdasal. Humingi ng tulong ng Panginoon Diyos na ikaw ay maligtas. Bigyan ka na mahabang buhay. At kung mawala ka dito sa mundo, pupunta ka sa liwanag. So, takan mo mga kapatid, ang dami niya mga kapatid. So, ibig sabihin, granted yan mga kapatid kasi marami sila nagdadasal para sa iyo mga kapatid. So, yun ang kapangyarihan ng rosary mga kapatid, no? Yung tulong mo binigay sa kapwa, bumalik sa iyo ilang bisis. Dami mga kapatid, no? So, yun ang kapangyarihan ng rosary mga kapatid. So, itong rosary mga kapatid, meaningful ito sa akin. Noong hospital ako, binigay ito sa akin mga kapatid. Yung pangalawa kong gabay. Kung paano niya binigay ito sa akin, hindi ko na sasabihin. Kung palagi kayong tumitingin sa aking vlog, alam mo kung sino siya. No? Yan ang totoo mga kapatid. Yun ang sinasabi na may mga kabalaghan dito sa mundo na hindi natin ma-explain. Bakit yun ang nangyari? At yan ang nangyari sa akin mga kapatid, no? Walang halong biro yan. So, memorable itong rosaryo ito. Hindi ko ito dinadala basta-basta. Sinusuot ko ito pag natutulog ako. Pag rosaryo ako, ito yung ginagamit ko. Nag-rosaryo ako umaga-gabi. So, ilang kaluluwa ang maligtas. Dami mga kapatid, no? So, kahit na isang beses lang sa isang araw, okay na yan. Pero sa akin, manggagamot ako, kaya 2. Yun ang sabi ng aking kamay, rosary ka 2 beses sa isang araw. At magdasal ka ng Sacred Heart of Jesus. Every 3 o'clock.
So wala tayong magagawa mga kapatid. Sinabi sa akin, so gagawin ko. At saka mga kapatid, yung kamatayan gawa ng demonyo mga kapatid. No, pag nag-grocery ka araw-araw, hindi mo yan maranasan mga kapatid. No? Kasi may mga demonyo o may na-recruit yung demonyo. No? Sumali sa demonyo. Bigyan sila ng, sasabihin sa kanila, pumatay ka ng 16 na tao. No? Bago ka tanggapin. Ganyan. So mga kapatid, kung saan yan makapunta sa lugar, kung halimbawa nandoon ka, hindi ka masama noon, no? Hindi ka mamatay dahil nag-rosary ka araw-araw. So hindi nagdadasal, sigurado yan mga kapatid, sugi yan, wala, kawawa mga kapatid. So, minsan, halimbawa, sa bus, may tutsugiin dyan sila mga kapatid. Tapos marami dyan sa bus. So madadamay talaga lahat mga kapatid. No? Mababangga yan, mahulog yan. Para nangyari nung una, totoo yan mga kapatid. Yung nabangga yung bus, patay lahat. Libanan sa isa, sa nag-rosary. Bakit na buhay siya? Kasi tinakluban siya ng Buddha ni Mama Mary. Naligtas siya mga kapatid. No? So, palaging mag-rosary araw-araw mga kapatid. Iba na talagang panahon ngayon mga kapatid. So, palaging magdasal. Kung gusto nyo ng peace of mind, sa araw-araw, kasi minsan mga kapatid, may magdikta sa atin na hindi maganda, no? Yung mga anxiety natin, mga negatibo nating mga pag-isip, ano man yan. Dahil yan sa mga demonyo na kapalibot sa atin mga kapatid. Bakit naminsala yan sa atin mga kapatid? Dahil wala tayong kumpisal mga kapatid. Yung isang kumpisal, ang equivalent niyan, 100 na exorcism. No? Lantakan mo, ang dami niyan, tapos isang kumpisal mo lang, mawawala lahat yan. So lahat ng masamang espiritu na sumasapi sa iyo, hindi mo naramdaman na may nakasapi na sa iyo, yun ang nagbibigay ng sakit sa katawan mo. Hindi mo lang pansin. Puro nandiyan na nakalukob na sa inyo. Pero hindi 100% na nawala yung wisyo mo, na yung wisyo nila ang nagdala sa katawan mo, hindi. Parang marami kayo dyan sa katawan mo, hindi mo lang alam, no? Yung mga may sapi, no? Parang ano ba yun? Nung bang pangalan yan? Hindi mo alam na may sapi ka. So, yan magdidita sa'yo na kung ano-ano. Gusto ka magbigti, gusto ka ano gagawin mo sa masama sa mga tao, ano ba dyan? Natakot kang mamamatay. Kahit na anong natakutan mo mga kapatid, no? Sila yan mga kapatid. So, ang gawin mo lang, mag-umpisal ka. Tapos, mag-umpisal ka, magsimba kag linggo. Kasi yung linggo, dapat ma-receive natin yung sacraments na yan. Ang lawat ng dugo ni Kristo. Isang beses lang yan sa isang linggo. At saka, ilan lang? 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Tapos na misa. O 1 hour. Tapos na misa. At bago mo tulog, mag-rosary, wala na mga kapatid. Wala ka nang hahanapin. Lahat ng mga anxiety mo, wala yan. Hindi ka na matakot kung anong mangyari sa iyo mga kapatid. Kasi lahat ng mga sakit natin mga kapatid, mga physical, mga spiritual mga kapatid, gagaling man tayo, hindi gagaling. Yan ang temporary mga kapatid.
Darating at darating din, matutsugi tayong lahat mga kapatid. No? Kung mayroong marami kang pira o wala kang pira, yan ang temporary mga kapatid. No? Matutsugi tayong lahat mga kapatid, hindi natin yan madadala sa ibang buhay. Ang pagro-rosary mga kapatid, no? May peace of mind ka. Yan ang madala natin yan sa kabilang buhay. No? Kumpisal, kahit nasa isang taon, 4 na kumpisal o 2 beses. Pero ako, magagamot ako. Nangungumpisal ako every month mga kapatid. No? Every first Saturday of the month. Yan ang kumpisal ko mga kapatid. Walang palta yan. So, kapag magawa mo yan, hindi mo kinakatakutan ang kamatayan mga kapatid. Kasi, yung kamatayan, nandyan na yan. Mamaya-maya, nandyan na yan. No? So, ang pangit dyan, kung mamatay tayo sa dahil sa demonyo na kamatayan, gawa ng demonyo na kamatayan. Yan ang problema mga kapatid. Pero palagi ka nagkakumpisal, simba, nagrosary. Yan, pag natsugi ka, yun talaga ang buhay mo na binigay sa Diyos. No, buhay natin na binigay sa Diyos, no? Yun lang talaga, nandoon lang talaga yung oras natin. So, sa kabila niyan, mapunta tayo sa liwanag, hindi tayo mapunta sa impyerno. No, ang pagrosary, madali lang mga kapatid, 15 minutes, tapos na. Ang kumpisal, wala rang 15 minutes, tapos na rin. Oh, simple lang mga kapatid, no? Huwag magpadikta sa mga demonyo mga kapatid, lalo na diyan sa mga social media. Okay, maganda magtingin sa social media, no? Pero unahin natin yung pagdarasal mga kapatid bago yung social media. So, sa gamutan mga kapatid, walang bayad. No? Mas maganda kung may naramdaman kayo, may naramdaman kayo sa katawan nyo, magpa-check up agad sa doktor. Huwag kalimutan yung manggagamot sa spiritual. Kasi may physical talaga na sinamahan ng spiritual. Hindi yan gagaling kapag may spiritual na sakit tapos may physical na sakit. Hindi yan gagaling yung physical na sakit. So yung dalawa ang pupuntahan mo. At bantayan palagi. Huwag basta-basta pag nakakita ng mga gamot, paggamot ka agad. Magdasal. Hingin sa Espiritu Santo na mapunta kayo sa legit na magagamot. Ay, nako mga kapatid. Pag napunta kayo sa maling manggagamot mga kapatid, lahat nakagalingan yun, may kapalit yan. Kundi ang buhay mo, buhay ng pamilya mo. Kaya mag-ingat. Sabihin, magaling si Tempulano. Gumagaling ako, ganyan. Ang galing, ganito, ganyan. So, ano ba yun? Legit ba yun magagamot? O hindi? Yan ang palagi niyong isipin mga kapatid. Isipin palagi. Maramdaman nyo yan. Pag magdarasal kayo palagi. So, yan lang mga kapatid. Ingat. God bless sa lahat.
Malamig-lamig na dito. Mahangin pa. Marami kasing mga kahoy dito. So mga kapatid, huwag kalimutan mga kapatid, magdasal bago matulog mga kapatid. No? Maraming demonyo sa paligid mga kapatid. Minsan, pag natulog ka, sasakalin ka. No? Kaya magdasal balagi mga kapatid. So, ingat, God bless.